Naghanap ka ba ng bagong laptop para sa setup mo? Ito ay ang HP Victus 16 gaming laptop. Tara, try natin ito. So finally, nakapag-review na tayo ng HP laptop, and not just any laptop, ito ay ang HP Victus 16. Kung kayo ay hindi ganun ka-familiar with HP laptops, meron silang dalawang gaming laptop brands or parang models. Ito yung HP Omen, tapos yung mas affordable nila na models, yung HP Victus. Relatively new yung HP Victus, so gustong-gusto ko talagang ma-review to dito sa channel para naman malaman nyo kung ano yung ma-offer ng HP. At ngayong taon, yung isa sa mga nagustuhan ko palalo, nagsisilabasan yung mga bagong specs from laptops. Na syempre kung ikaw ay sanay na consumer, ang ibig sabihin nito, mas magbababa ng presyo at magbibigyan ng promos ang mga predecessors nila. Katulad na lang ng HP Victus 16 gaming laptop. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung advantages ng pagkuha ng HP Victus 16, ano nga ba yung mga disadvantages, yung mga compromise, yung mga nagustuhan ko about this laptop, at kamusta ba siya para sa kanyang price. Pero syempre, bagong lahat, mag-subscribe ka muna, lalo na kung nakailang video ka na dito sa channel. I-click mo naman yung subscribe button, tapos i-hit mo na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa yung video na to, i-like at i-share mo na rin. Looking at this laptop, masasabi kong minimalist ang kanyang design. Wala masyado yung edginess, wala masyado yung bright colors. Actually, unless tingnan mo talaga yung specs niya, hindi mo kagad masasabi na gaming laptop ang HP Victus 16. So perfect siya kung sakaling gamitin mo to for office, for school, na for presentations na hindi magiging agaw pansin talaga ang laptop na ginagamit mo. With the build quality naman of this laptop, gumagamit siya ng plastic material, however very sturdy naman to at wala tayong gaanong flex na nakuha mula dito sa kanyang keyboard deck hanggang dito sa kanyang base. For the screen, dito tayo merong onting flex pero normal naman to dahil lang sa size ng laptop na to. With a 16.1-inch screen, and definitely one of the bigger laptop screens to na available dito sa ating local market. For better screen real estate, mas immersive yung experience nyo while gaming, mas madali nyo makita yung mga details at saka texture na pinapanood o kaya nilalaro nyo. And gumagamit pa siya ng Quad HD display, one of the higher resolutions na mabibili nyo for a laptop under 100,000 pesos. Perfect na resolution para sa isang malaking 16.1-inch screen. Yung screen niya, naka-IPS panel na yan, and meron pa siyang anti-glare, so kahit nasa ilalim ka ng arawan or meron kang napakaliwanag talaga na light source, hindi ka mahihirapang gamitin ang laptop na to. Meron siyang 165Hz na refresh rate and a 7 millisecond response time. With a faster response time, less yung lag nyo sa screen, and also faster yung inyong magiging reaction speed. Na malaking factor para manalo sa games na nilalaro nyo. Ako kasi FPS player ako, so habol ko talaga yung mas mabilis na response time. Meron siyang 300 nits of brightness, which is normal naman for laptops even at this price. And then meron pa siyang eye safe certification at saka TUV low blue light para maiwasan nyo yung eye strain at hindi kayo mahirapang gamitin yung laptop nyo until the end of the day. Meron naman siyang good enough color accuracy na bibigay. I guess ito yung mga konting compromise na makukuha natin out of this laptop na para sa akin acceptable naman, lalo na kung mapapababa nito ang price ng laptop na to. For the keyboard naman, meron siyang full set ng keyboard. Andito yung numpad, andito yung function key sa taas. Meron siyang magandang key travel na actually parang mushy yung feel niya na nagustuhan ko yung experience typing on this laptop. At saka meron siyang one zone RGB na pwede nyo ma-customize using yung kanyang Omen Gaming Hub. Omen Gaming Hub, ito yung program ng mga HP gaming laptops para lang matweak nyo yung settings ng performance, especially for gaming on this laptop. Nandito yung Omen AI para dynamically niyang i-adjust yung mga settings niya based dun sa game na nilalaro nyo. Pwede din yung network booster para mag-focus yung performance ng laptop nyo sa Wi-Fi connection, Light Studio para matweak nyo yung lighting hindi lang ng laptop nyo pero sa mga compatible devices as well. For the trackpad naman, malaki siya and very responsive. And for the webcam naman, located yan dito sa taas, and surprisingly for a laptop under 200,000 pesos, meron siyang 1080p resolution na webcam. Meron siyang privacy switch dito sa taas, syempre para na rin sa security ninyo. For the audio, gumagamit siya ng HyperX dual speakers at sa tulong ng HP Audio Boost nakakapag-deliver naman to ng good enough performance for a laptop at this price. Meron siyang audible na bass tapos clear yung sound enough para ma-immerse ka talaga when gaming. Volume-wise, masabi kong medyo sakto ang kanyang volume, hindi yung pinakamalakas pero hindi rin naman mahina ang speakers ng laptop na to.
Ngayon, yung isa na nagustuhan ko sa HP Victus 16 ay yung kanyang portability. Dimension-wise, masasabi kong isa to sa mga mas madali or mas portable or compact na 16-inch gaming laptop na available dito sa Pilipinas, and weighing at 2.33 kilograms, for a gaming laptop, mas madali itong buhatin compared to other gaming laptops na available ngayon. Ngayon, with the battery, yung isa din na nagustuhan ko sa laptop na to, gumagamit siya ng 83 watt-hour battery na mas mataas than other laptops na under 100,000 pesos. Tapos, tinry natin yan syempre with test at inabot kami ng 7 hours with 50% brightness, 50% volume ng web surfing on this laptop. Katunayan, sa ngayon, hindi ako naka-charge or nakasaksak dito sa laptop na to. At kanina pa siya nakabukas, para mga 6 or 7 hours ago nga. At ngayon, nasa 19% pa rin yung battery ng HP Victus 16. So, ang habol nyo battery life lang on a gaming laptop, definitely magandang choice ang laptop na to. Madalas kasi battery life yung naging issue with gaming laptops. Meron siyang unique looking na 230 watt charger kung sakaling maubusan kayo ng battery, and kaya nitong mag-charge ng up to 50% in just 30 minutes. Kung sakali naman na ayaw nyo dalhin yung medyo malaki na charger niya, available din siya for USB-C charging. However, kailangan nyo yung mataas na wattage talaga or yung compatible na wattage talaga para ma-charge ang laptop na to. Port selection wise, dito sa kaliwa ng laptop na to, meron siyang Ethernet port, USB Type-A port, at saka audio jack. And then, nandito naman sa kanan ang kanyang charging port, HDMI 2.0 port, dalawang USB Type-A port, and then a USB Type-C port. Ngayon, in terms of performance naman, itong unit na nasa akin ngayon, gumagamit siya ng AMD Ryzen 7 8845HS na CPU, a relatively new CPU dito sa market natin. At yung kinaganda kasi ng processor na to, meron na siyang built-in NPU at saka gumagamit pa siya ng Ryzen AI. With this kasi, kung hindi kayo familiar doon sa mga mas bagong processor na nakuha natin, may NPU na to na tumutulong ng AI processing. Yung mga background load na usually kumakain sa performance talaga ng laptop nyo, yung NPU na yung nagtatrabaho dyan. Ang effect na to, syempre mas magiging efficient lang yung work ng laptop nyo dahil yung processor nyo o yung CPU nyo, mas nakafocus na talaga doon sa mga mas nagmamatter or yung mga mas kadalasan talaga nating ginagamit na programs. Ang maganda nga sa processor niya, dahil meron siyang NPU, tapos meron pa siyang Ryzen AI, actually, kaya nyo mag-game unplugged on this laptop. Although, wag naman kayo mag-expect, of course, magkakaroon tayo ng compromise in performance, pero kung sakaling kating-kati lang talaga kayo maglaro or kayo magre-render kayo or mag-video edit kayo or gagamitin nyo siya for rendering programs, definitely makakatulong yung ganitong feature ng HP Victus 16. Isa to sa mga additional benefits on gaming with an AI-enhanced AMD Ryzen 8040 series processor. Di na lang kasi palakasan ang mga CPU ngayon. All about efficiency para mas ma-maximize na maayos yung kanyang performance and seamlessly mag-run yung laptop nyo without consuming too much energy. Faster yung magiging loading time nyo, faster yung pag-run ng mga programs, less yung energy consumption nyo, leading to longer battery life. With this laptop gumagamit siya ng NVIDIA RTX 4070 na GPU. Meron siyang 16GB of DDR5 RAM para ma-run na smoothly ang mga programs ninyo kahit multitasking pa kayo with a lot of heavy programs. At saka 1TB of PCIe Gen 4 na SSD storage. At sa specs na to, syempre tinest ko ang laptop na to at nakakuha naman tayo ng matataas na results. Actually, mataas talaga yung result na in-expect natin for a laptop at this price, lalo na kung meron niya siyang NPU at saka Ryzen AI. Pero syempre, yung nagustuhan ko lang kapag Ryzen yung CPU na ginagamit ng mga laptop, mas nagiging affordable to kahit na mataas yung kanyang performance. Even gaming on this laptop, maganda yung performance na nakuha natin for a laptop under 100,000 pesos. Even better pa, dahil nga sa AMD Ryzen 7 na 8845HS na processor niya, mag-work din to for creative use. Katulad na lang ng video o kaya photo editing na napakatakaw rin talaga sa CPU ng mga laptop. Trying this out, mabilis din ang rendering time na nakuha ko. So if ever na plano nyo siyang gamitin for work, for sure matutuwa rin kayo sa HP Victus 16. However, yung isa sa mga concern natin, dahil nga sa form factor ng laptop na to, kamusta yung kanyang thermal management? Pero yun nga, dahil gumagamit siya ng NPU, syempre mas evenly distributed yung load ng laptop na to. At sa tulong pa ng kanyang Tempest cooling technology, na make sure naman
ng HP Victus 16 na hindi tumaas ang kanyang temperature. Na-maintain niya yung CPU temperature ng mas mababa to 85 degrees and yung GPU temp niya naman na mas mababa sa 75 degrees, na para sa akin, for a laptop na ganito kanipis na gumagamit ng 4070 na GPU, definitely a good thing about the HP Victus 16. Dagdag nyo pa dito, Wi-Fi 6 compatible ang laptop na to at saka Bluetooth 5.3, not the latest pero still fast at saka compatible pa rin with most devices na ginagamit natin ngayon. Finally, yung presyo ng HP Victus 16 gaming laptop, specifically itong model na na-review ko, ang SRP o yung launch price ng laptop na to around 110,000 pesos. Dahil nga, dahil sa sinabi ko kanina na meron tayong mga bagong laptops na pumapasok dito sa Pilipinas, nagbaba ng presyo ang HP Victus 16. From 110,000 pesos, makakahanap kayo ng HP Victus 16 gaming laptop ng around 103,000 pesos o kaya meron pang 97,000 pesos and even up to 95,000 pesos. Available locally ang laptop na to, physical stores nationwide ng HP and other authorized sellers ng HP. Tapos pwede nyo rin siya makuha online through Lazada o kaya Shopee. Kung sakaling gusto nyo siyang bilhin online, ilalagay ko yung link dito sa baba. Nakahanap ako ng magkakaibang variant niya sa Shopee, so nakalagay yan sa YouTube shopping below. Pero kung sakaling naman gusto nyo siyang bilhin sa physical store, wala ding problema. Pwede pa kayong makakuha ng up to 8,000 pesos ng cashback sa GCash. Tapos, pwede nyo pa siyang ilagay sa home credit kung saan 0% interest na yan na up to 18 months pa ng installment. So, meron tayong iba't ibang payment options for the HP Victus 16 na mas mapapadali na kayo ng pagbabayad, mas mapapamura pa on this laptop. At sa presyo na yun, masasabi ko bang sulit ang laptop na to? Definitely, mahilig talaga ako sa magagandang deals pagdating sa mga laptop at isang napakagandang deal ngayon ang offer ng HP with the HP Victus 16. Syempre, yung main compromise natin dito hindi siya yung latest specs na meron tayo for a laptop ngayon 2025, pero definitely palaban pa rin naman yung performance niya. Kung hindi naman talaga deal breaker sa inyo yung latest specs na ayun, nagkakahalagang 120,000, 140, 150,000, at ang habol nyo lang ay isang napakalakas na laptop, may malakas na GPU, may CPU na meron pang built-in NPU na minsan lang kayo maka-encounter under 100,000 pesos ha. Tapos, ayun pa, napaka-professional tingnan, napaka-portable, isang magandang option sa inyo ang HP Victus 16. Lalo na pwede nyo siya makuha sa isang magandang deal ngayong 2025. If sakaling interesado kayo, ayun nga, may link below, pwede nyo rin siyang hanapin sa physical stores nationwide. Anyway, yun na masabi ko about the HP Victus 16. Isang magandang laptop na pwede nyo gamitin for work and for play. Very professional looking, very portable, pero hindi magpapahuli pagdating sa performance. Yan ang masabi ko about this laptop. Hopefully, nakatulong sa inyo para malaman kung ito ba ang laptop na dapat nyong kunin ngayong 2025. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel at nood ka ng videos ko, mag-subscribe ka naman na. Ito na yung time para mag-subscribe ka. Hit mo muna yung subscribe button. Tapos, ayun nga, hit mo na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Kung sakaling makatulong sa yung video na to, i-like at i-share mo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.